Alright, so in this video, tutulungan natin si Sarah mag-track ng price updates niya sa kanyang binibentang patatas. Meron tayo ditong price update section. So dito niya nilalagay kung kailan nag-update ng price and then yung actual price. So ito yung kailan niya binenta yung product niya. I will show you two lookup functions, namely XLOOKUP and index XMatch na combo para meron kayong dalawang options. Alright, so we'll start with XLOOKUP. So equals XLOOKUP. So, dalawa yung criteria natin guys, yung date at saka yung item since dalawa yung item natin, di lang patatas. Meron siyang binibentang kamatis. Ang gagawin natin dito sa lookup value is, lalagay tayo dito ng number 1. 1 means true. Yan talaga yung gagawin nyo kapag multiple criteria yung lookup. First is yung date. Highlight natin yung date dito. Tapos, lock lang natin. Ayan. Less than or equals to the date sold. So, we need to make sure na ang kukunin niya na price is yung less than or equals to the date sold na nakalagay dito. Huwag nyo ilock yung date sold. Ilalagay lang natin to siya sa open and close parentheses. Ayan. Closed by parentheses dapat para malinis tignan. Tapos, alt-enter ko lang kasi lagpas na sa screen. Tapos, maglagay tayo ng asterisk kasi ilmo-multiply natin yung second criteria natin. So, ito yung first criteria natin. So, ilmo-multiply natin siya sa second criteria, which is going to be the item name. So, highlight natin yung item name. Tapos, lock natin. Equals to item name dito sa taas. Tapos, close lang natin sa parentheses. Pwede na tayong pumunta sa return array na parameter. Ayan, kama lang tayo. Yung return natin is yung price since yun yung gusto nating lumabas dito. Highlight lang natin yan tapos make sure na ilalock nyo. Pag ganito guys, hindi pa to siya mag-work kaagad kasi yung searching natin dito sa lookup natin is from top to bottom. Yung top natin is yan yung oldest na price eh. So, pasok kaagad siya dito sa less than na criteria. So, we need to make sure na magse-search tayo from bottom to top and then you also need to make sure na sorted yung data mo dito from oldest to newest. Ang gagawin natin para mag-reverse search, access lang natin itong search mode na parameter. So, kama lang tayo ito. Kama. So, search mode para mag-reverse search is -1 lang. So, -1 tapos close na natin to. Enter. Tapos copy lang natin to pababa. Ayan. From February 1, 25 pa yung price as ito yung price na ginamit niya. Nung February 14, since nag-update siya nung February 14, naging 50 kasi in demand yung price. Kaya tinulungan siya ni Becky magbalat ng patatas. Papakita ko naman sa inyo yung index XMatch equals index. So, after index, highlight na natin kaagad yung prices natin, return array. Click lang natin yan, comma, tapos alt-enter ko lang. So, gagamit tayo ng XMatch para makapag-reverse search tayo kasi yung match na function is top to bottom lang. Lookup value natin, same lang si ginawa natin kanina, 1. Tapos, comma tayo sa lookup array natin, yung date, tapos lock, less than or equal to, date sold. So, same lang si ginawa natin kanina, asterisk, tapos item name naman, lock equals yung item name. And then yung sa match mode natin, exact match lang 0, -1 lang yung argument na ipapass natin dito. Close na natin yan, tapos close natin yung index natin, tapos enter. Ayan, tayo natin i-copy. Ayan. Hopefully, pakita ni Sarah to dito sa TikTok para aware siya paano gawin. So, yun lang. Okay, peace!